Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Ay, hello po sa inyong lahat. Si Dr. Gary C. po ito at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan natin ay mahalaga lalo na sa mga diabetic o sa wala pang diabetes pero may lahi ng diabetes. At syempre, bago ko na maumpisahan, mag-subscribe muna kayo dito sa Gabay sa Kalusugan. Sige na. Okay, ang pag-uusapan natin ay tungkol po sa tinatawag na HbA1c. Hemoglobin A1c. Mahalaga po ba ang pag-usapan to? Ay nako, hindi nyo alam. Ito po ang pinakamagandang basihan kung ang isang tao ay may diabetes o kaya ang isang tao ay kontrolado ang kanyang blood sugar. Dito natin malalaman sa HbA1c. Ano po ba yan? Yung HbA1c, ibig sabihin yan, hemoglobin A1c. Isa pong blood test to na familiar siguro yung mga diabetic sa inyo. Kasi dito, ang sinusukat natin, yung average blood sugar level nyo sa loob ng nakalipas na 2 o 3 buwan. Teka, ano ba ibig sabihin yan, Doc? Napakasimple po niyan. Alam nyo po, yung ating dugo na nagsisirculate sa buong katawan natin, pag ang ating asukal ay sobrang taas o yung tinatawag na glucose, dumidikit yan sa tinatawag na hemoglobin. Yung hemoglobin, yan po yung protina ng ating pulang sangkap ng dugo na nagdadala ng oxygen. Sa madaling salita, sa tagal na tumataas ang iyong blood sugar, hindi maiwasan dumidikit na yan dun sa pulang dugo natin o yung RBC na tinatawag. Yan yung nagdadala ng oxygen. At ang red blood cell ay may protina na tinatawag na hemoglobin, diyan dumidikit yan, kaya tinawag na HbA1c. Oh, nice to know, di ba? Ito pang matindi. The higher the blood sugar nyo sa dugo, the more ang dumidikit sa hemoglobin. So itong test na to, HbA1c test, measures the percentage of hemoglobin with glucose attached. So ano yun? Nakita nyo ba yung nakikita nyong illustration? Yung mga dilaw-dilaw na bilog na yan, yan yung asukal. Yung hemoglobin, yan yung protina sa ating dugo. Dumidikit ngayon yan. Ang lifespan ng ating red blood cell ay halos nasa 90 to 120 days. So more or less, magbibigay ito ng idea kung ang inyong asukal sa dugo ay kontrolado sa nakalipas na 2, 3 o higit pa na buwan. Yan ang basihan minsan ng mga doktor kung magandang control ng blood sugar nyo. Hindi yung FBS. Bakit? Minsan normal lang FBS, pero pag tinignan yung HbA1c mataas. Ibig sabihin, baka nag-normal lang itong araw na nagpakuha ka ng dugo. Pero mga nakalipas na mga buwan, mataas pala. So why is HbA1c important? Bakit mahalaga po ito? Napakasimple. Dito po nalalaman kung may diabetes o pre-diabetic ang isang pasyente. Kung magpapa-FBS tayo, ang mga Pinoy, kilala ko, medyo may pagka-parents, magulang. Ano ibig sabihin? Kung alam niya magpapa-blood test yan, minsan, pag sinabi ng doktor o mag-fasting ka ng mga 8 hanggang 10 oras, minsan ginagawa niya, pupunta sa laboratorio yan, na higit pa sa 12 oras. Sinasadya para, normal ang aking blood sugar, yung pala over-fasting. Halos wala ka ng asukal dahil over-fasting ka . So malalaman natin ngayon kung talaga may diabetes ang pasyente na walang kaduda-duda o walang daya. Kung mataas din ang HbA1c, masasabi na may pasyente mataas ang blood sugar pero walang naramdaman. Dito, huli ka kung mataas ang blood sugar mo. Malalaman kung pre-diabetic ka pala. Pangalawa, malalaman ngayon yung tinatawag na long-term blood sugar control. Malalaman ng doktor kung talagang ikaw ba'y masunurin pagdating sa diet, exercise, at sa pag-inom ng gamot. Dahil ang chinecheck po natin ngayon ay hindi yung dugo nyo ngayon, kundi yung nakalipas na 3 buwan. It helps control and monitor the effectiveness ng inyong gamutan. Yan ang kahalagahan ng pagpa-examine nyo ng HbA1c. Ngayon,
Anong delikado ngayon, Doc? So ngayon, alam ko na mataas ang sugar ko. Itong problema. Magkakaroon ngayon tayo ng idea. Kung mataas ang sugar nyo ng ilang buwan na at hindi na control, magbibigay ng prediction yan kung ang diabetes nyo ay kontrolado at kung may mga posibleng komplikasyon. Anong mga komplikasyon? Pwedeng sa puso o kaya sa utak, yung tinatawag na heart attack o kaya stroke. Pwede namang kidney disease na nag-umpisa sa pagtaas ng inyong creatinine, pagbaba ng tinatawag na estimated GFR, glomerular filtration rate. At yung iba, lumalabo ang mata ng diabetic, dito rin malalaman bakit kaya na-damage yung mata nyo at nagkaroon kayo ng diabetic retinopathy. At ang pinakamatindi na common na narinig ko sa pasyente, parang tinutusok-tusok, nangangapalang talampakan at ang mga palad. Ang tawag dyan, nerve damage or diabetic neuropathy. Yan yung apat na gusto natin bantayan. Kasi kung mataas ang HbA1c nyo, ibig sabihin hindi control ang blood sugar nyo. Pag hindi control ang blood sugar, yan ang mga posibleng komplikasyon. Ngayon, ang tanong, Dok, wala pa naman ako naramdaman. Ay, sige, kinalaunan, huwag ka magmadali. Pag hindi control ang sugar nyo, FBS mataas, HbA1c mataas, huwag ka mag-alala. Kinalaunan, dadating din tayo sa komplikasyon. Huwag magmadali. Okay. Ngayon, paano natin malalaman? In general, pag mababa ang HbA1c, without naman nagkaroon ng hypoglycemia, masama mababa masyado yung HbA1c nyo, tapos may hypoglycemia ka, pag sinabing hypoglycemia, ang sugar mo, mas mababa pa sa 70 mg per deciliter. Aba, ano mangyayari? Di, syempre, yun ang masamang pwedeng mangyari. Lahat ng komplikasyon. So, ang tanong, paano ang pagkakaiba ba, Doc, ng tinatawag na HbA1c tsaka sa blood, yung tinatawag na fasting blood sugar? Ano bang pagkaiba ng dalawa? Ay napakasimple. Pag sinabing fasting blood sugar, ito yung hindi ka pinakain na mga at least, diba, 10 hours to 12 hours, minsan naman 8 to 10 hours, basta pinaka-importante hindi bababa ng 8 oras. Tapos kinunang ka ng dugo sa umaga, yan yung fasting blood sugar. So ang blood sugar na tinatawag na fasting blood sugar, kinunang ka on a specific moment after hindi ka kumain ng mga 8 hanggang 12 hours. Ang random blood sugar naman, alam ng iba yan. Yan yung tetest ka anytime. Sige lang, tira. Tumutusukin nyo, kaya kunan ng dugo. Pwede. Yung postprandial blood sugar naman, kinunang ka ng dugo, pagkatapos ka munang pakainin o painumin ng mga matatamis na inumin o pagkain. Yan yung postprandial. Pero alam nyo po ba na ang HbA1c, check your average blood sugar sa loob ng 2 to 3 months. Ngayon, ang tanong, kailangan ba mag-fasting? Hindi. Ang HbA1c, isang uri ng blood test na hindi mo kailangan mag-fasting. Kaso, bakit, Doc, pinapapasting ako ng doktor? Kasi, kadalasan, pinapa-examine yung FBS, yung fasting blood sugar, kasabay ng HbA1c. Kaya, since pwede naman mag-fasting o hindi fasting ang HbA1c, isabay na natin sa FBS. So, mag-fasting kayo. So, yan ang paliwanag. Unlike the blood sugar test or the fasting blood sugar, single point yan. At the time na nag-fasting ka, kinunang ka ng dugo. Ang HbA1c, measure your hemoglobin na nakadikit yung sugar nyo, usually ang red blood cell, tulad na sinabi ko, 90 to 120 days yan. So, walang daya yan, di ba? So, ang normal HbA1c, ano yung mga value na normal value na tinatawag? Tandaan nyo po ito, children. Below 5.7%. Yan ang normal. Pag ang resulta ng HbA1c nyo ay 5.7 hanggang 6.4%, pre-diabetic na po yan. Pero, pag 6.5% at pataas, at kinunan nyo ng 2 beses na ganito ang resulta pagitan ng 1 buwan, walang kaduda-duda, diabetic na po kayo. So, ano dapat gawin natin? Ideal target, base sa age, overall health, duration ng pagkakaroon ng diabetes, saka risk of having low blood sugar. Masama naman yung sumobrang baba ng HbA1c nyo, di ba? Work with your doctor. Personalized dapat ang goal natin, depende sa mga nabanggit ko.
para mas epektibo ang pagkontrol ng inyong blood sugar. Think of it this way, ang blood sugar test ay snapshot, yung ngayon makita natin, pero ang HbA1c ay report card na tinitingnan ng grade mo sa past 3 months ng inyong pag-aaral. Di ba? So ano yung mga take-home message ko? HbA1c can be done anytime with or without eating or fasting. No fasting is required unless provide ng inyong healthcare provider kung anong klaseng test pang kailangan, doon kayo kailangan mag-fasting. Okay? Malinaw po bang paliwanag ko? Siyempre, kung malinaw, mag-I, Heart, GSK dyan sa baba. At huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Okay? Sana may natutunan po kayo sa aking mga paliwanag. Sa susunod, magkita-kita tayo dito sa Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!